Nakakita ka na ba ng ulan na kulay dugo? Ang tinatawag na pintuan ng impyerno. At ang nakamamanghang hot spring na ito. Isama mo pa ang apoy na hindi namamatay sa ilalim ng talon na ito. Ilan lamang ito sa mga kamangha-manghang kaganapan sa ating mundo na ating pag-uusapan upang mamangha at malaman ang mga itinatago nitong sekreto. Ito ang Darvaza Gas Crater, na kilala rin sa tawag na Gate to Hell, isang natural na gas field sa disyerto ng Karakum sa Turkmenistan na nag-collapse noong 1971 habang ang mga Soviet geologists ay nagsasagawa ng pagsusuri at mga drilling operation sa lugar kung saan ang mag-collapse ang lupa ay isang malaking butas ang nabuo na nagdulot ng pagtakas ng natural na gas at upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakalalasong gas ay pinaapoy na lamang nila ito. Ngunit hindi na ito tumigil pa sa pagliyab at patuloy na nag-aalab magpasa hanggang ngayon. Ito naman ang tinatawag na Eternal Flame Falls. Ito ay matatagpuan sa Chestnut Ridge Park sa West Seneca sa New York. Kilala ito dahil sa patuloy nitong pag-apoy na makikita naman sa ilalim ng talon. Ang apoy na ito ay sanhi ng methane gas na tumatagas mula sa mga natural na gas deposits na matatagpuan sa mga shale rock formations sa ilalim ng lupa. Ang methane ay isang byproduct ng pagkabulok ng mga organikong materyales na matagal nang natrap sa mga geologic layers, at kapag ang methane gas na ito ay tumagas sa mga bitak papunta sa ibabaw, ito ay maaaring magliyab kapag naka-encounter ng spark o apoy, at pinaniniwalaan ng ilang eksperto na maaaring ilang daan o ilang libong taon na ang nakararaan ng una itong sindihan ng mga Native Americans na nagpapatuloy pa rin sa pag-apoy magpasa hanggang ngayon na tila nga ay walang hangganan, kung kaya't Eternal Flamefall ang dito ay pinangalan. Ito naman ang tinatawag na blood rain, kung saan noong 2001 ay nagkaroon ng isang insidente ng blood rain sa Kerala, isang estado sa India. Ang ulan na ito ay may kulay pula at sa unang tingin, ito ay parang dugo. Subalit nang imbestigahan ito ay natuklasan na ang kulay ng ulan ay dulot ng mga alikabok at iron oxide na mula sa Sahara Desert at Africa, kung saan ay pinaniniwalaan na ang mga malalakas na dust storms mula sa disyerto ay nagdala ng mga particles ng kalawang at alikabok patungo sa India, kung saan nahalo ito sa mga ulap at bumagsak bilang pula o parang kalawang na ulan. Ang red algae na mula sa mga disyertong lugar ay maaari ring nakatulong sa kulay ng ulan na ito, kaya ang blood rain na nangyari sa Kerala ay isang halimbawa ng kung papaano ang mga natural na alon ng hangin mula sa disyerto ay maaaring magdulot ng kakaibang kulay ng ulan na may kaakibat na epekto sa kalikasan. At ito naman ang tinatawag na Yellowstone Spring na matatagpuan sa Yellowstone National Park na nasa hilagang kanlurang bahagi ng Estados Unidos. Ang parke ay kilala bilang ang unang national park sa buong mundo, kung saan ay maraming geothermal ang makikita dito tulad ng mga geyser, hot spring, fumaroles at mud pots. Isa sa mga pinakatanyag na hot spring sa Yellowstone ay ang Grand Prismatic Spring na may makulay na tubig na nagiging asul, berde at kahel dahil sa mga microorganism na matatagpuan sa mainit na tubig. Ang tubig ng mga hot spring sa Yellowstone ay may iba't ibang temperatura at kulay, depende sa komposisyon ng mga mineral at microorganismo sa tubig. Ang iba't ibang kulay ng tubig sa mga hot spring ng Yellowstone tulad ng Grand Prismatic Spring ay dulot ng mga microorganism na tinatawag na thermophiles. Ang thermophiles ay mga organismo na kayang mabuhay at magparami sa mga extreme na kondisyon tulad ng mataas na temperatura at matinding acidity na karaniwan sa mga geothermal na lugar. Ang mga kulay ng tubig na ito ay karaniwang resulta ng mga thermophiles na kumukuha ng enerhiya mula sa init at mga kemikal na naroroon, tulad ng red at orange, kung saan ang mga kulay na ito
ay karaniwang dulot ng mga carotenoids na naipuproduce ng mga cyanobacteria, isang uri ng photosynthetic bacteria. Ang mga cyanobacteria na ito ay makikita sa mga lugar ng hot spring na may katamtamang init na umaabot ng 50 hanggang 70 degrees Celsius, at ang kanilang pigment na carotenoids ay nagbibigay ng kulay tulad ng dilaw, orange at red, depende sa temperatura at iba pang mga factors sa kapaligiran. Samantala ang yellow at green na kulay naman ay karaniwang dulot ng mga green sulfur bacteria at iba pang mga algae na may pigments tulad ng chlorophyll. Ang mga green sulfur bacteria ay karaniwang nasa mas malamig na bahagi ng spring, habang ang iba pang mga algae ay kayang mag-survive sa mga lugar na medyo mas mainit. Habang ang asul na kulay naman ay nangyayari sa mga lugar na may pinakamainit na tubig, tulad ng sa gitna ng Grand Prismatic Spring na may mataas na konsentrasyon ng cyanobacteria. Ang mga cyanobacteria ay hindi nagpapakita ng mga kulay na pigments sa kanilang katawan sa mga mas mainit na bahagi ng tubig, kaya't ang asul ay resulta ng scattering ng liwanag mula sa tubig, isang pinomeno na tinatawag na Rayleigh scattering. Ito ang mga dahilan kung bakit magkakaiba ang kulay ng tubig sa spring na ito, na nagbibigay ng kakaiba at nakamamanghang atraksyon para sa mga tao. Nagustuhan nyo ba ang video? Kung ganon ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para mapanood mo agad ang susunod pa nating mga video.